Napapapansin talaga itong si ate girl sa akin, no? Regarding this promotion nga po ng loan up. And alam ko, aware na rin kayo dahil kahit siya naman is nagpa-pop up talaga sa kahit anong social media platform, kahit nga sa mga apps nagpa-pop up talaga. Which is, ang ini-endorso niya po is si My Pera. So, grabe din naman kasi talaga naging promotion nito, no? So, after 100,000 pesos, yung kanyang pwedeng ipautang sa atin. But remember this, hindi nga po kasi lahat is na-approve sa ganitong amount. So, kapag beginner ka or bago ka pa lang, first time mo pa lang, automatically nasa mababang amount pa talaga tayo mag-i-start niyan. So, tanggapin na natin yun. Anyways, no? So, hindi na natin papatagalin to. So, as I visited this loan app, dito sa ating Play Store, nakita ko si My Pera Online Peso Cash Loan is under po siya ni Lucky Shell Fintech Lending Incorporated. So, as I visited the SEC website, agad-agad titingnan agad natin yung legalities po nito. Is nakita ko po naman, is registered naman po siya sa SEC. So, dahil license up naman siya, no? So, install agad-agad natin. So, anyways, ang taas ng reviews niya, ha? Meron siyang 591k reviews, 4.6 ratings, then meron siyang 1 million downloads, 1 million plus downloads. So, grabe, no? Hindi man yan. So, anyways, install na natin, no? Para mapasok natin yung app, ano bang meron dito sa app, ano yung kanyang interest rate, ma-approve agad kaya tayo dito. Paano nga ba mag-apply dito? So, aalamin po natin yan sa video na ito. Sisilipin natin tong app na ito, kung okay ba talaga siya and maaasahan ba talaga siya. So, open natin yung app. Anyway, so dito po, we need to enter our mobile phone number. Of course, as usual. So, we need to send the OTP and then, so pili tayo dyan kung via SMS ba yung OTP or via Viber po. So, yan, SMS lang tayo. So, after that po, no, may magpo-pop up dito na notice na we need to agree daw this one daw po. So, mag-iingat tayo sa mga ganito, ha. Kasi nga po, nanghingi sila ng permission sa atin to allow nga po itong SMS na ma-access daw po nila. Itong mga contacts natin, information, or mga installed apps po na meron sa cellphone natin. So, sisilipin nila yan. So, ngayon, kung hindi kasi natin to i-agree, hindi rin tayo magpo-proceed. Kaya kailangan talaga natin tong i-agree. So, click lang natin to. And then, after that po, no, i-enter lang po natin tong verification code po na sinend sa atin. And then, next po is the personal information. Now, we need to fill up our personal details here. So, nanghihingi po sila ng residential address, length of residence, marital status, education, religion, email po, and Facebook. Yes, this is mandatory na ilagay yung ating Facebook. So, ang ginagawa ko lang dito, no, fini-fill upan ko lang siya. So, nasa sa atin na, no, kung paano natin diskartean to na ayaw natin na ma-expose yung ating Facebook account. Pero ako talaga ayaw ko yung mga ganitong app na nagre-require ng mga Facebook account kasi para saan, di ba? So, loan apps ito, napakauso ng harassments po. So, sa mga ganitong loan app, no, X na agad talaga sa akin. So, red flag na po itong ganito. So, anyways, dahil gusto ko siyang ipakita sa inyo, no, so, pwede na lang natin lagyan ng NA. Basta ma-fill upan lang yung portion na yun, magpo-proceed yan. So, anyways, after natin ma-fill upan yung personal information dito, so, click lang po natin tong submit. And then, the next one po is the emergency contact. Dalaw po hinihingi nila. So, fill upan lang po natin yan. So, i-submit lang po natin to after. And then, dito po sa next step is the job information po. So, nagre-request sila na ilagay na po natin yung type of industry, company name, phone number, pero optional lang po. So, yung payday natin, monthly income, working year. So, after po natin ma-provide yung info na yan, so, i-click lang po natin tong submit. So, sa next po is the identity verification na po. So, dito, ilagay lang natin yung ating gender, and then yung ating name, and then yung ating ID information. So, ito nga po pala yung mga ID types po na nare-require po nila, no? So, ayan yung mga yan. Meron silang mga recommended ID types talaga for a higher credit limit daw. Pero ako, hindi ko ginamit yung recommended ID type. Ang ginamit ko lang po dito yung other IDs po, yung other options po, which is yung national ID lang po. So, after that po, fill upan natin yung details ng ating ID, like ID number and birthday, and then, so we need to take a photo po pala dito, no? So, click lang po natin yung upload your ID photo, tapos yan, pipicturean po natin yung ating ID. Then, dito po sa may baba, after natin fill upan yung ID details po, no? Meron ditong portion sa baba na selfie verification. So, i-click lang po natin yan kasi hindi tayo makakapag-proceed sa next step o hindi po natin yan dadaanan. So, ayan, magsa-selfie lang po tayo dyan and then isubmit lang po natin after. And then po, sa next step is the receiving account na. So, dito
dito po is na withdrawal info na po ito. So, pipili po tayo dito kung via e-wallets pa or via bank accounts ba. So, marami naman silang choices. Pero kapag magandang loan up po, sa GCash po talaga ako. So, after natin ma-provide yung info natin dito sa ating receiving account, so, click lang po natin tong submit and then meron po magpa-pop up na parang promotion lang. Hindi ito yung offer ko ha. Ito lang yung parang demo niya. So, after that, mawawala din naman yan. Or click natin yung okay. And then, ito na po yung totoo kong loan offer. 2,000 pesos only. So, sabi ko naman sa inyo, huwag talaga tayo umaka dito. Na mataas yung offer sa atin mag first timer po tayo. So, anyways, iba-iba naman tayo, no? Pero ang offer lang nila sa akin is 2,000 pesos. So, nakalagay dito, yung loan term siya daw is 2 terms. So, 125 days. Alam ko na yung mga ganitong pa 125 days eh. 7 days lang ito. Tingnan mo. So, sa 2,000 pesos po, meron siyang breakdown of fees po dito. Sa 2,000 pesos, may interest po siya na 20 pesos. May service fee pa na 380 pesos. Ang laki. May management fee pa po siya na 500 pesos. Mas malaki ang management fee, diba? Bonggang-bongga ito. So, kung ito-total natin tong mga to, no, itong effective interest rates niya in a whole, no, so 20 plus 380 plus 500 pesos is equals to 900 pesos divided by 2,000% is equals to 45%. Wow! 45%. And then, yung aking schedule of payment dito, isabi ko sa inyo within 7 days lang sa first payment. Alam na alam ko talaga yung magandang kalakaran na up talaga, no. So, yan. Pa 7 days lang talaga ito. Nakalagay dito, no. So, first schedule date ko po is December 6. So, pang 7 days ko po yun, 2,840 pesos. Grabe. Ito yung within 7 days, kailangan maibalik sa kanila to. So, itong second schedule day, yung repayment ko daw dapat is 60 pesos. Mawi-wave daw automatically yan kapag daw maaga ako magbabayad or kapag daw nakapagbayad ako within 7 days. Grabe, dahil. 2,840. Clearly, 840 po yung kita nila sa atin within 7 days. So, kung yan yung babayaran natin, no, so lumalabas po, nasa 42% po yung kanilang interest rate within 7 days. Ikaw ba papayag sa ganung interest na almost half, no? Almost half of the loan offer, no, kinakain siya ng interest dahil. Nakakabaon lang talaga siya ng utang at hindi talaga siya nakakatulong. Kasi mga ganitong loan, no, imbis na makatulong, no, hindi, nakakabaon lang. Okay lang naman talaga honestly sa atin, no, na magkaroon ng interest kasi normal yun, kikita sila. Pero kung ganito ka loan shark or kung ganito kataas talaga yung interest rate, mukhang hindi mo gugustuhin, no? So for me, it's a no. I don't want to proceed anymore kasi nakita ko naman na hindi siya mabuti. Hindi mabuti yung ganong loan offer or loan interest rates nila. Hindi ko siya bet. And at least nakita ko siya, nakita natin, naging aware tayo na ganito pala tong loan up na ito. So again, sa mga magtatangka dito kay My Pera Loan Up, pag-isipan nyo mabuti, no? Kasi according sa mga reviews po dito sa Play Store, nakalagay naman dito, naka 5-star yung iba. Fast, reliable daw, no? So, low interest rates talaga ba? Low interest rates na to. So, hindi mo na din maintindihan tong mga nagko-comment or nagre-reviews dito eh. So, clearly po, I don't want to recommend this loan up po, no? Kasi malulubog lang kayo sa utang, mababaon lang kayo sa utang. Kahit pa for emergency purposes, I think huwag nyo nang patusin kasi dahil grabe, hindi ko gusto talaga yung kanyang interest rates. Napakataas within 7 days. Nasa 42 to 45%. Sino sa inyo dito ang nakapag-try na po and currently merong My Pera Loan Up? So, kumusta po yung experience nyo? Magkano po yung loan offer nyo? Kumusta po yung customer service niya? Okay kaya ang customer service nito? So, paki-comment down below naman po, no? Para aware tayo dito. Aware din po yung iba nating viewers sa mga magtatangka pa lang dito. At least nawawarningan natin. Ano ba yung bad side sa app na ito? Kung okay ba talaga siya in the long run? Yun lamang po po manitutulong kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!